Mga brothers, kung pinabilib na kayo ng EC125 carb version, aba mas e-elib kayo lalo na dito sa EC125 FI version na mas pinalakas at mas pinatipid pagdating sa fuel consumption. Marami nga nagsasabi na ito daw ay kombinasyon ng MIUI 125 at Click 125. Kaya naman marami rin ang napabili sa motor na ito. At hindi lang yan. Isa pa sa selling point ng scooter na ito, bukod sa pagiging light and compact sa kanyang body design, ay yung tricolor ng motor na nagbabago ang kulay na depende sa anggulo kung saan mo siya titignan, especially pag nasa arawan. For the price na 68,900 pesos mga brothers, worth it kaya ang bagong scooter ng Euromotor? Kaya tara mga brothers, tignan natin ito sa ating review. Pero bago tayo magpatuloy mga brad, sa mga gustong suporta ng ating YouTube channel, huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman po kayo sa Facebook nanonood, i-share nyo na po ang ating episode. At dahil dyan mga brothers, maraming salamat na agad. Kaya let's go sa go! Get ready, drop the beat. Ang scooter na ito ay may bigat na 95 kg in dry weight at may taas naman ang kanyang seat height na 750 mm. Kaya naman napakaliksi nitong manakbo na talaga naman mag-i-enjoy kayo at ideal gamitin sa mga city ride, especially sa mga matitinding traffic dyan sa Manila o kung saan pang syudad na naroon kayo. I mean mga brad, kahit makipot pa ang espasyo ay yakang-yaka makalusot nitong EZ125i. At syempre pa, pagdating sa mga kurbada ay talaga namang mag-i-enjoy kayo dito dahil ang bait nitong lumiko kahit may angkas pa kayo na wala siyang laban at sobrang gaang niya talaga. At syempre, hindi rin basta-basta sasabit ang ilalim mo dito dahil mataas rin ang ground clearance ng scooter na umaabot sa 110 mm. And speaking of suspension, naka-telescopic port ito sa harapan and single shock sa likuran na saktuhan naman ng laro pag gamit mo ito sa mga konkretong daanan. Hindi ka na rin mahihirapan sa sizes ng gulong nito dahil naka 14 inches wheel mags na rin siya pagdating sa kanyang gulong. And I highly recommended nga pala mga brothers na gumamit kayo ng power tire para mas makapit ang inyong tire grip. Sa preno nito, meron siyang kombinasyon ng disc brake and drum brake na para sa akin ay standard issue naman talaga sa ganitong klase ng scooter category. Nang nasubukan ko nga siya mga brother dito sa test ride sa content mo to ay sapat na talagang pahintuin itong si EZ125i sa kanyang braking system na kung anong meron ito. Kaya naman pagdating sa kanyang performance, wala na akong say dahil ito naman talaga ang hinahanap ko para sa isang compact scooter. Pag-usapan naman natin mga brothers ang electronics nitong EZ125i ng Euromotor. Naka-color digital meter na nga ang panel nito with the friendly user interface na madali mong makita at maintindihan na kahit tirik pa ang araw. Of course, may mga basic switches na rin ito sa manibela. USB charging port, shutter key, may bulsa pa yan dito sa harapan at malawak na floorboard or gulay board na pwede mong paglagyan ng iyong mga dalahin. May malalim na rin ito na underseat compartment na pwede mo rin paglagyan ng kapote, tools, basahan or ano pang kagamitan na kakailanganin mo sa iyong ride. Katabi nga dito ang kanyang 6.5 liters fuel tank capacity na malaki na rin para sa isang 125cc category na malayo-layo na ang tatakbuhin mo dito mga brothers bago ka ulit magpagas. Maporma at panalo naman talaga ang design ng lighting system ng EZ125i na magmula dito sa split LED headlight niya at sinamahan pa yan na maangas na daytime running lights for extra visibility natin sa daan. At sa gilid ng headlight, nandito naman ang kanyang front LED turn lights. Simple and very neat na lang ang pagkakadesign dito ng Euromotor sa kanilang EZ125 na merong badge ng EZ125i dito sa gilid, kasama na rin dyan ang Euromotor decal sa side profile. At meron nga itong 4 color variants na pagpipilian. Yan nga ang black and white, white and black,
Chameleon Purple Blue, and Chameleon Shining Purple Green. Kahit sandali ko lang nasakyan itong EZ125i ng Euromotor ay napansin ko na agad na napaka-comfy ng seating position sa motor na ito hanggang sa handlebar. At feel ko agad na isa siyang 125cc na scooter dahil meron naman talaga siyang arangkada na ibubuga na kaya makasibat ng 9.5 Nm of torque at 6,000 RPM. Habang kayang dumulo ng scooter ng 8.7 horsepower at 7,500 RPM in maximum power. May kapasidad nga pala ang makina nito ng 125cc, single cylinder, single overhead cam na dalawa yung valves. Naka-air-cooled ang cooling system ng scooter since mababa lang naman ang compression ratio nito na umaabot lang ng 9.5:1. At naka-fuel injected na nga rin pala ito pagdating sa kanyang fuel system, kaya naman matipid na rin sa gasolina na umaabot ng around 45 to 55 kilometers in fuel consumption na merong kickstart and electronic starting. So mga brad, meron nga pala itong down payment na 3,500 pesos at meron itong monthly na estimated na 3,000 pesos since hindi pa nga sinasabi ng Euromotor Philippines ang monthly nila para sa scooter na ito. So mga brothers, mag-comment naman ngayon ng yes kung nagustuhan nyo po ang bagong version na compact scooter ng Euromotor. Yan nga ang EZ125i. At abangan nyo mga brad, dahil isusunod naman natin ang bagong brand ng hawak ng Mitsukoshi. Yan nga ang MVP o sa tawag nilang Morbidelli from Italy. Dahil meron nga silang astig and loaded sa features na scooter. Yan nga ang SC150 Maxi Scoot. Kaya mga brad, abang-abang lang. Alright!